Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Hello, hello sa mga followers namin. Thank you for watching and those also will watch later. Thank you na nandyan kayo lagi para sa amin. Welcome sa aming live session. It's Wednesday night. Today, hindi kami to talk about sa mga serious na business topics, kundi we want to have a little bit fun tonight. Ang mga kasama ko ay mga mommies, mga mompreneurs sila. Full-time workers and building their digital business. So today, we want to have some fun a little bit and I want to ask to introduce yourself. Let's start with Rose, please. Talagang ako muna ha. Hello, Sige. magandang gabi bayan, magandang umaga, hapon, or whatever time ka nanonood ng aming live session tonight. So, wala kaming masyado ngayong pag-uusapan about business. It's a fun live challenge between four of us. So, ako po si Rosalie, isa pong ina, may isang anak. Ako po'y originally from Philippines, pero dito po ako sa Italia nakatira kasama ng pamilya ko. That's all for me. Thank you. Okay, kayo naman din, Sarah. Hello, ako si Sarah. Yung mga hindi pa nakakilala sa akin. Dito ako nakatira sa UK at originally from Baguio City, Philippines. Isa akong healthcare assistant dito sa UK at nandito ang family ko din. Meron akong 3 anak, isang babae at 2 lalaki. Back to you. 3 anak. Okay, thank you. Ikaw naman, Jeannie. Well, hello, good evening mga sis at sa lahat ng mga nanonood or manunood ng video live session natin. At sa lahat ng dako ng mundo, good evening all the way from Europe. At welcome sa aming live session. Ako si Jenny, isang mompreneur at may 3 anak. So dito ako nakatira sa France at I am excited sa topic namin kasi it's for fun between mompreneurs. Back to you, sis. Thank you. Yes. Ako naman ay si Mercy, nakatira sa Germany, pero ngayon nandito ako sa Greece. Nagbabakasyon kami. Yeah. So, ladies, I have some yung quick question lang na no thinking question. Isang word lang ang gusto kong answer ninyo. Sige? Okay. So, punta tayo sa round 1. Mom life and mommy modes or mom modes. Kunyari, umpisa tayo kay Sarah. Coffee or sleep? Ano yan, sis? Ano sa'yo? Yung life mo as mommy or coffee or sleep? Siyempre, sleep. Si Jeannie naman. Ako kape. Walang Okay. life is nothing without coffee every day. Yes. And Rose? Ako'y coffee lover kaya coffee din ako. Coffee lover kayo? Ganon? Yeah. Ikaw. Wala ako. Hindi ko pwede sa coffee. Ano lang, depende sa coffee. Yung either yung very low yung caffeine. Yung coffee dito sa Greece, gusto ko kasi yung ni-roast nila na hindi masyado yung pagka-roasted nila hindi masyadong dark. So, nakakaya ko siya pero hindi rin ako makatulog kagabi. Hindi ako nakatulog. Masarap yung coffee, gustong-gusto ko kaya lang may hindi magandang effect sa akin. Okay. Ngayon, kunyari yung kids nyo, yung mga moms kayo, no? Yung kids nyo nasa sleep, ano yan sa inyo? Ikaw, Jeannie, ano yan? Well, sa akin, it's freedom. Ganon? Sarah?
Freedom din. May 3 ka rin eh, no? Oo. Ano Ito yung si tanong? Rose. Can you repeat your question? Kung na, kung natutulog yung anak mo, ano yan para sa'yo? Yeah, for me also is freedom. Oh, you can do whatever you want nang walang magsasabi, Yes, "Mami." exactly. Walang tatawag, Walang makulit. ganyan. Walang kulit, walang takbo ng takbo. So, another question. How many alarms do you ignore every morning? Ikaw, Sarah. 10. Lahat na ng alarm. Ang dami. Ikaw, Rose. Ako isa lang naman. Oh, galing mo ah. Oo. Nagigising ka kaagad. Kaya Pwede lang, mo- pag pinatay ko siya, malilate na ako. Oo, kailangan mo talaga bumangon agad. Yeah. Si Sarah may ano pa siya, may allowance eh. Pwede pa siyang mag-10 eh. Mag-start ng 5 a.m. pero babangon pa rin ng 6. So, pwede ka Malilate pang... ka na. Kaya nga. Si Jeannie. Ako 0. Kasi pag hindi ako babangon, hindi ako makakapasok. Talagang ano siya, partner. Every morning, Monday to Friday. Pero weekend, very okay good. lang. Walang alarm pag Saturday, Sunday. Yun. At nasanay ka na rin yun na yung parang cycle ng ano mo, nasana na yung body, may body clock ka na kailan ka gigising, ano. Yun. Okay, another question. Most used word at home. Ano yung most used word nyo sa bahay nyo? Dito muna tayo sa isang anak, si Rosalie. Teka, isipin ko pa. Ano? Allah. Pas muna ako, isipin ko yung sagot ko. Punta muna tayo kay Sarah, daming anak nito. Tidy up. Okay. Tidy up. Oo. Tidy up. Tidy up sa'yo. Oo, kasi magugulo ang mga bata, di ba? Tama din. Have you eaten? Yun. Have you eat? Are you hungry? Ganun. Si Jeannie. Dito ako nakatira sa France at na-adapt ko yung mga expression. So, yung common talaga sa akin is ulala. So, depende sa sitwasyon, ito yung meaning. Pag masaya, ulala. Pero pag malungkot naman, ulala. Yan. Depende sa tono. Yan. Ano, Rose? Isa lang idea kasing anak nito, mabait yata yung anak mo eh. Yeah, sobrang bait kasi no. So, pero usually, the most word na gamit ko dito sa aming bahay is si pagod vibes. Sino? Yun yung word. Pag nakita ko yung magamay, ayan na naman si pagod vibes. Si Pagod Vibes. Okay. So, yan. Ano? Ikaw. You. Ako? Wala akong anak eh. Kaya parang pass muna ako dyan. Okay. Okay, sa round 2 naman tayo. Let's talk about work and digital life. Pero isa lang din ang sagot nyo. Pagpipilian nyo lang, laptop or phone? Sarah? Phone. Okay? Phone Jeannie? ako. Ako di pwedeng walang iPad. iPad at smartphone. Partner ko sila sa business. Ayan. Okay. Di pwede. Yes. And Rose? Ako talaga cellphone user. Simulat sa call. Galing, O no? cellphone. Ako naman, parang si Jeannie rin, parang magkapareho. Kailangan ko 2. Ako lahat ito sa phone ko.
Oo nga, ang galing mo, ano? Business. Mm. Kahit sa Kanban, ginagawa mo puro Sa ano? phone, lahat. Oo, sa Ako phone. din, do'n din ako Saan mo natuto, eh. natutunan yan? At saka kasi mabilis, eh, pagka Mabilis ang phone phone ang gamit, sa Canva. isang click mo lang, ang bilis mag-edit. So, Mm. Kaya nga. Oo, nasanay kasi kahit sa nandun yung mga mga live, pictures lahat, natin, eh. reels, lahat cellphone 'yun. Yeah. Ngayon, working time. Sino ang morning or sino ang midnight or gabi? Ikaw, Working Rose, time? ano ka? Working time mo sa business mo? Pareho. No, most of the time is gabi. Okay. Yeah. Si Ginny? Pero pati maga, eh. But, mas maraming oras sa gabi. Okay. Ako, parehas din kay Rose. Kasi sa gabi, may mas mahaba yung time ko. Pero sa umaga, habang nasa train, minsan yun, saglit titingnan yung business, saka manood ng mga latest news. Yun. Oo, magaling yun. Ginagamit mo yung time mo, no? Ilang minuto yun bago ka makarating sa work mo? 20 minutes. Oo, So okay din yan, yun, may 20 minutes ako, di ba? Back and forth, may 40 minutes ka na. Laki ng tulong yan. Oo. Oo. Ito si Sarah. Ako wala akong fix na oras kasi. Depende yun sa work ko. Pero pag day off ko, usually, in between ng mga ginagawa ko dito sa bahay, kinukuhan ko lang, ina-alternate ko lang. Tapos, bago matulog, kasi minsan hindi ako makakuha ng tulog. Kaya yun yung ginagawa ko. Minsan hanggang 12 midnight, ganyan, 1 a.m., ganyan. Gising pa ako noon. Pero pagka night naman ako, pagka break time ko sa night, ginagawa ko din yan. Tsaka pagka sa araw din. Pagka bago ako matulog sa araw. Kaya walang fix talaga na oras. So yun ang kagandahan, wala siyang fixed na time. Pwede mo siya, talaga, flexible ba? Anytime, Flexible. yung business oo. pwedeng i-manage sa phone. Basta nasa akin yung smartphone ko. Cellphone. Walang problema. Ito naman, mayroon akong ibang question. Ibang nito. So, one word lang to describe balancing work plus kids plus business. Anong klaseng sagot mayroon kayo dyan sa isang word lang? Describe yung paano nyo binabalance yung work nyo, kids, business, ganyan. Okay. Bisa tayo kay sino bang pipiliin ko? Piliin ko na lang si Jeannie dito sa taas. Okay. Sa akin, worthy. Worthy siya. Yun. Okay. Kasi maganda yung balance yung schedule. Saka may time tayo lahat sa mga gusto nating gawin. Business, bahay, work. Yun, di ba? Very good. Ikaw, Sarah? Yung online business na to, swak to sa working parents, tsaka mga busy moms. Yan. Kasi nga, anytime talaga pwedeng i-manage. Kahit araw, kahit gabi, kahit nasaan ka. Basta may kasama kang telepono, yung phone. Yan. At tsaka connection sa internet. Ayos na yun. Yeah. Akin. Ikaw, Kaya, ano naman? Si Rose. Ano nga yung tanong mo? I-describe mo in one word, paano mo binabalance yung work, kids, at business? Simple lang. Time management. Good. Yung may discipline, kailangan mas mataas ang discipline over motivation. Kasi pagka motivate ka nga, pero yung discipline naman mo sa sarili mo, alam mo yun, basta ka na makagawa. So, it should be mas higher yung disiplina mo sa sarili mo. Kasi mako-cover na nun lahat
Yun, Yeah. yun ang aking, yun ako, ganun ako. Ganun yung ginagawa ko. Very good, very Kagaya good. na halimbawa, mula na ako nag-business, hindi talaga ako gumigising ng ganun ka sobrang aga. So, at hindi rin ako ganun na tumutulog ng late. Kasi, kumbaga wala akong choice na gawin dahil nga nagtatrabaho ako full-time. So, Oo. kung ako'y part-time, ibang usapan na yan. So, dahil full-time, I have to do this kind of discipline to myself. So, buti na nga lang yung business natin pwedeng mag-schedule eh. Eh kung hindi, di lalong ano tayo, ma-overwhelm ba? Yun lang. Good, very good. Dito naman tayo sa sa round 3 na question ko. Personal and relatable. So, most common excuse you told yourself before starting online business. Before ka nag-start ng online business, anong mga excuses yung sinabi mo sa sarili mo? Si Jeannie. Ako wala akong time. Walang time. Ganun. Busy. Yun. Before. Before Pero yung nagka-time. mo. Pero nagka-time sa huli kasi gusto ko na talagang mabago yung sitwasyon. Yan. Di ba? Oo. Sarah. Ako wala akong time, tsaka paano kong ima-manage yun kung sobra na akong busy sa work tsaka sa gawaing bahay. Pero in time naman, nagdesisyon na rin ako na gawin yung business na to kasi nga gusto ko rin mabago yung buhay ko, yung buhay naming lahat. Gusto kong umasenso kami. Kaya nagpursige na din ako na makapagsimulang mag-online business. Oh, okay. Ikaw, Rose? Ako, Yung excuse mo yung noon. number one ko bakit yung takot. Kasi pag online kasi maraming scammers. Eh, di ba maraming pwede mangyari sa online eh. Tsaka marami pwede kang magkamali. Alam mo yung kaunti mo lang pindot sa kahit saan ay pwedeng magkamali. So, yun yung number one kong reason. Kaya hindi agad ako, di ba sabi ko nga sa iyo, 3 yung nag-sign up ako. Dahil nga natatakot ako dahil yung isa taga Australia, yung isa taga Canada. Hanggang sa nung part na dumating na ako sarili ko na gusto kong mag-join, hinahanap nga ako ng taga Europe. So far so good. Kaya ako nakahanap ng Europe na, yun nga, yung mentor. Yung mentor and coach ko. So, it's all good. Kasi pag may tanong ako, madali ko siyang ma-reach dahil nasa Europe eh. Unlike to compare sa ibang bansa, di ba, ibang oras. So, kaya ang ganda dahil nung mga time na nag-i-start ako, di ba may mga settings na ginagawa. Halos siya yung gumawa nung akin. Kasi alam na niya eh, sanay na siya. Yun lang. Okay, very good. Ngayon, another tanong. If you had 1 extra free hour today, what would you do? Today? Oh, if you have 1 extra hour, kasi busy kayo, mga mami kayo, di ba? So, pag binigyan kayo ng extra 1 hour, anong gagamitin nyo dun sa hour na yan? Ikaw, Sarah? Ako yung training natin sa natin, magka-catch up ako doon para magkaroon ng mas maraming insights. Ganun. Gagawin ko. Yung mga na-miss out ko, hahabol ako. Oo, pwede. Si Rose? Ako marami. Kulang yung 1 hour. Kulang talaga. Kahit one day Ako, kulang sa'yo.
Kulang talaga yun, ikakunti. But anyway, scheduling. I will do scheduling for 1 hour. Pero, kailangan nakaset up yung timer ko sa cellphone. Kasi pag lumampas yung 1 hour, wala na. Mag-scrolling na ako. Ah, Ayun yung, kasi ang ganon. malakas kasi ang temptation ng cellphone pag tayo Oo, nasa totoo yan. social media. Oo, admitted ko yan din yan. Mm. hindi mo malayan yung oras. Ayun yung tinatawag na procrastination. Ano ba tamang word ba Yeah, yun, kasi Jenny? Procrastination. Yeah. So we should be avoid that word. That Yeah. procrastination. Kailangan talaga yung discipline natin. Oo, kailangan. Ikaw, Jeannie, ano sa'yo? Ano ba yung question? Wala Ano, ako. kung may extra hour ka today, anong gagawin mo dun? Para sa sarili ko naman kasi kakapagod yung trabaho, 'di ba? Pag-uwi ng bahay may mga iba pang gagawin. Yung self-care, me time 'yon. Kunyari, for Wow. example, yung parang pampa-relax. Kasi kakapagod, Mm-mm. Wednesday pa nga pagod na ako. 'Yon. Mm-mm. Oo, nasa gitna pa lang tayo ng week. Oo Oo nga. nga, oo. Malayo pa ang linggo. Oo. Kaya, O ikaw yan. naman, Mercy, anong sagot mo? Kung mayroon akong extra hour, mag-teleserye na lang siguro ako or kaya yung mga Yeah. K-drama. Yan, K-drama. Netflix. No, Netflix. no business, solo teleserye. Okay. Ano pa, mayroon pa akong isang question na lang. Ah, Tapos matatapos na tayo. In one word only na, what does digital business give you? So, anong nabigay nito sa inyo? Umpisa tayo kay Jeannie. Security. Ayan. Wow, good word. Yun. Security sa future mainly. Kasi nga, ito yung isa sa talagang bakit ako pumasok sa business na ito. Security para sa mga anak ko, para sa akin, sa future namin, sa aming lahat. Yun. Yeah. Very good. Ikaw, Sarah, anong sagot mo? Kagaya din ng kay Sis Jeannie, security kasi meron akong pinanghahawakan na yung business ko nandyan lang. At pwede ko rin siyang ipamana sa mga bata. Ganon. Tsaka hindi siya mawawala. Kaya yun lang sa akin. Okay, very good. Si ano naman, si Rose. ako, yung word na pag-asa. Pag-asa na yumaman, pag-asa na makauwi ng Pilipinas for life. Pag-asa na mag-trip around the world. At Wow. pag-asa na mag-retiro na mas maaga. Yan. Wow. Yeah. Ako Yun ang dream naman, ko. ayun ang dream mo. Yeah. Pareho tayo. Ako naman may option. At saka gusto ko talagang makapag-retiro ng yung mag-retire ako na hindi na ako magtatrabaho ba. Kasi pwede ka mag-retire pero magtatrabaho ka pa rin, di ba? Kasi kulang. Di ba? Yun. Oo. Kukunti lang. Hindi kasya. So, gusto kong makapag-retiro na yung i-enjoyin ko na lang yung buhay ko. Magagawa ko na yung gusto ko talaga. Magsiserve God na lang ako. Ganyan. So, you see, ito yung ano namin ngayon. Yung live session namin, hindi lang puro business, pero nakita nyo, mga mommies talaga itong mga guest ko. Pero the same time, nagagawa pa rin nila yung business natin. Yeah, they are not superheroes. They're just normal moms, full-time workers. They are also getting tired sometimes. But still, they choose to build something online little by little. So this live is just to remind you that you don't have to be perfect. You just have to start. Thank you for laughing with us tonight. And if you enjoyed this fun side of our journey, stay connected and see you in the next live next week. So goodbye everyone. And Thank you for watching. Thank you for First joining time. us. Thank you. God Bye. bless.